Matatagpuan ng Lake Pangasaan sa bayan ng San Jose, Tarlac sa loob ng San Jose Circuit, isang sikat na ruta ng hiking na kinabibilangan ng Mount Tangisan, Mount Bungkulbaka at Mount Kawayan. Sa panahon ng pananakop ng mga Hapon mula 1942 hanggang 1945, ipinatupad ng mga pwersang Hapones ang iba't ibang mga proyektong pang-infrastruktura upang suportahan ang kanilang mga layunin sa militar at ekonomiya. Ang Pangasaan dam ay tinayo bilang bahagi ng kanilang proyekto upang mapabuti ang mga sistema ng irigasyon at tiyakin ang isang tuloy-tuloy na supply ng tubig para sa agrikultura sa rehiyon. Ngayon, ang Lake Pangasaan ay nagsisilbing isang mahalagang mapagkukunan ng tubig para sa lokal na agrikultura at isang tahimik na lugar para sa mga turista. Sa mga mahilig sa kalikasan, ang nakapalibot na lugar ay nag-aalok ng pagkakataon para sa panunood ng ibon, pangingisda at hiking. Sa pagpapatuloy ng Tarlac Trilogy San Jose Circuit bilang bahagi ng adventure nito, sinundan natin ang kahabaan ng ilog upang marating ang maalamat na Twin Falls ng Pangasaan. Sana po, si Twin. Alas 6 ng hapon na makabalik kami sa jump off pagkatapos namin maakit ang tatlong bundok na bahagi ng Tarlac Trilogy San Jose Circuit. Pagdating ng alas 8 ng gabi, pumunta na ang ilang mga leader ng Abiling dito sa Tribe Hall para ipakita sa amin ang isa sa tradisyon ng kanilang tribo, ang pag-welcome sa kanilang mga bisita. Ito ang Klapu-Lapu, sinasayaw bilang simbolo ng pagkakaisa, kasiyahan at pasasalamat ng Abiling Tribe, isang sayaw na nagbibigay buhay sa kanilang kultura at koneksyon sa kalikasan. Maaari makihalubilo mga bisita sa pagsayaw, kaya naman sinamahan namin ang Abiling Tribe sa pagsayaw ng Klapu-Lapu. Marami pang mga tradisyon at kaugalian ng tribong Abiling, ilan dito ay nadokumento na sa mga aklat at ngayon sa social media. Gaya ng ilang tribo sa ating bansa, may mga ilang tradisyon at paniniwalang tribong Abiling na hindi pa natin nalalaman. Di po ba kapag may mga ritual ang makatututo noon na pag may pagdiriwang, sinabi ng pinakamatanda ng tribo, kumuha kayo at ialay. Halimbawa, nagdadalaga yung anak ko at ako yung pigapamuno sa tribo, mag-uutos ako sa mga kalalakihan, nakuha siya ng ulo at pampapaligo o ihahanda sa harap ng nagdadalaga or may iba pang ritual na ginagawa. Yun po yung mga tradisyon noong unang panahon na napakahalaga po ng dugo ng tao na ialay noong unang panahon. Paduy-doy, isang uri ng ritual na pasasalamat. Pinagpapasalamat namin dito doon sa mga ani na ginagawa ito ng buong komunidad na nag-aalay magmula sa mga kanyang inani o sa mga nakuhang mga mailat na hayop. Hanggang ngayon sir, naniniwala pa kayo sa anito? Yes sir, unang-una itong katabi ko may anito ito. Kaya yung pagsasayaw ay napakasagrado. Kaya binabantayan namin siya. Kapag ka kasi sumanib sa kanya yun, iba yung makikita nyo sa kanya. Kasi nagaganap ito pagka may mga celebration ang mga indigenous people sa Kapatagan. Kung sa makabagong panahon yan yung sinasabi nilang espirito na hindi nakikita, subalit sumasalib siya sa tao. May mga anito na manggagamot, may mga anito na tagapagpayo, may mga anito ng mga hunter, may mga anito na nangangalaga sa kagubatan. Talagang siya sir na sumasalip sa tao. Kinabukasan, maagang pumunta sa Tribe Hall ang mga makakasama naming guide sa Pangasaan Waterfalls. Nagdala ako ng rope para mayroon tayong hawakan magagamit para iwas tayo sa desgrasya. So, yun lang po Pagkatapos magpakilala at magbigay ng safety advice ang aming mga guides, 9:30 AM nagsimula na kami maglakad papunta sa Pangasaan Waterfalls.
For the second day, magandang sikat ng araw sa umagang ito. Kaya habang papunta kami sa Pangasaan Waterfalls, mula dito sa kalsada ay mas nakita namin ang ganda ng kabundukan na aming inakyat kahapon. Nadaanan ulit natin itong mga inakyat na bundok kahapon. So ito, mas malinaw na nakikita natin ngayon dahil maganda yung sikat ng araw, ang Mount Tangisan. At sumunod yung bundok na inakyat namin ay ang Bungkol Baka. So yung next na malapit na bundok doon, ito, yung Mount Kawayan. Iba na ang way ng papunta sa waterfalls kaya hindi na namin dinaanan ang Pangasaan Bridge. Mula sa aming pinaglalakaran, makikita na ang lawak ng palayan na posible naming daanan. Pero bago makarating doon, mapapalusong ang ating mga paa sa sapa. Lagi ba to sir, hindi nawawala ng tubig dito? Hindi, sir. Natutuyo din? Ito matutuloy din kapag summer na. Pag summer, oo. So nandun yung tulay. Pero hindi pa dyan natatapos dahil pagdating sa palayan, dadaan ka sa mga pilapil na ilan dito ay may malalalim na putik. Lalim? Pero wag ka mag-alala, may enjoy mo naman ang magandang tanawin ng malaberdeng kulay ng malawak na palayan at pwede kang huminto dito para magpa-picture. At pagkatapos ng paglalakad sa malawak na palayan, kasunod na ang kagubatan hanggang sa marating ang ilog ng Pangasaan. Hanggang tuhod. Pero pag tumuloy kami doon, gabi ka kami. Hanggang hita sa akin. Kita rin. Guys, except dun sa mga mapuputik na trail, dapat maging prepared din kayo dito sa river trekking. Mukhang mahaba-habang lakaran to dito sa ilog, sasalubungin niyo yung current. And yun, dapat meron kayong mga dry bag para ma-protection yung mga gadget nyo. Ito pa lang ang kauna-unahan naming pagtawid sa ilog. Not sure kung yung next is river trekking ulit. So ayan, papalapit na naman tayo sa ilog. Paglabas natin dito. Oh, okay, riverside lang pala. Ito lang tayo maglalakad. Hindi na natin kailangan maglakad dito sa hindi na natin kailangan salubungin yung agos ng ilog. Yun lang, after 2 minutes, another river crossing tayo ulit. Kailangan maging maingat dito. May mga part na malalalim. Dito straight lang. So dito nakikita na natin na napakasarap ng maligo. Pero baka mas maganda pa doon sa pupunta natin kung saan nandun yung waterfalls. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kaming patawid-tawid sa ilog at pagpasok sa kagubatan. Pero bawat ilog na aming tinatawid, kakaibang excitement ang aming nararamdaman. Yung parang may something na kakaiba sa waterfalls na kinakailangan naming marating. Sa bawat pagtawid ng ilog, mapapansin din ang iba't ibang anyo ng ganda ng kalikasan. And then, pasok ulit tayo dito sa forest trail. Kung napapansin natin, no, yung mga pinagdadaanan natin dito bago marating yung waterfalls, halos sa mga kawayan ang mga nakatanim dito sa paligid ng ilog. Dahil ito pala yung location na dapat yung exit point namin kahapon after namin makababa doon sa Mount Kawayan. So di ba kaya kung tinatanong natin kung bakit ang pangalan ng bundok ay Mount Kawayan. So expected natin na maraming kawayan sa itaas. Pero pag akyat natin, wala tayong nakitang kawayan. So yung mga kawayan pala, pag bumaba tayo dun sa bundok, ito yung babagsakan natin. Ito yung makikita natin sa paanan ng bundok. Dapat
Dito kami bababa kahapon galing doon sa Mount Kawayan. So ito rin yung paakyat. So ngayon, dito ang way papunta doon sa waterfalls. Another river crossing na naman tayo ah. Para pang siyam na to. Mas lalong nagiging challenging ang mga trails habang papalapit kami sa Pangasaan Waterfalls. Dahil kumikipot ang mga daan, kailangan mong yumuko dahil sa mga nakahambalang na kawayan. Ayun, puro kawayan. Ito yung sa baba ng bundok ng Mount Kawayan. May konting pagbaba sa malalaking bato. So dito may experience nyo. Ang kailangan bumaba, yumuko, sumuot, at pag-akyat ulit. Uy! Nag-post pa nga. Isa pa. Hanggang halos mga malalaking bato na ang aming pinagdadaanan sa tabi ng ilog na kailangan mong bumalanse sa bawat hakbang. Guys, umalis tayo dun sa jump off mga 9 AM and time check 11 AM na ngayon, so makaka 2 hours na tayo. Expected natin 1 hour, 1.5 hour mararating na natin yung waterfalls, pero ito 2 hours hindi pa natin nakikita. Sa mahigit 2 oras namin paglalakad mula dito, ilang minuto na lang daw ay mararating na namin ang waterfalls. Yung mga ilang minuto lang, mga 3 minutes, narating na natin itong waterfalls na to, pero hindi pa ito yung target waterfalls natin. Kaya mula dito, kailangan pa natin umakyat doon hanggang marating natin yung target na waterfalls. Kanina, challenging na yung mga pinagdaanan natin. Pero yun, warm up pa lang pala yun. Dito nakikita natin yung isa sa mga guide natin na si Mark. Piniprepare na yung rope. So mukhang ito yung most challenging na gagawin natin bago marating yung Pangasaan Waterfalls. Mukha si Tomb Raider to ah. So habang hinihintay namin makakit yung mga ibang kasama namin, so may nakapansin kaming ahas dito sa taas. Mukhang pit viper siya. Pero pagdating dito sa itaas, hindi ganun kadaling marating ang waterfalls. Kailangan pang umakyat sa matataas na bato o lumusong sa ilog. Uy! Dalim! Kala ko yung sitwin. Kung na rin mag-swimming, maliligaw ka na rin naman. Daan ka doon, yun o, si Glenn, no? Oo, malalim, hanggang dibdib. Hanggang dibdib niya, eh, matangkad na yan, ha? Try mo dito. Dito na lang, mag-rockline ka. May nakitang madaling daan si Mark, ang aming guide, pero medyo matagal bago makarating sa taas. Kaya habang hinihintay ko silang makaakyat, in-enjoy ko munang mag-isa ang waterfalls. Pick up the dust, let it fly in the air. Spin those wheels, yeah, we're going somewhere. Raise your hands, let your worries go. We're living fast and we're loving the show. Pick up the dust.
Ang akala ko hanggang dito na lang ang waterfalls na pangasaan na aming pupuntahan dahil mukhang mahirap nang akitin ang second layer. Pero nakita kong nakaakyat ng aking mga kasama sa second layer. Mula dito sa waterfalls na to, medyo nag-enjoy tayo habang umakyat yung mga kasama natin kanina. So ngayon, ayun, nandun na sila sa taas. So yun pala yung pinaka-target waterfalls natin. Ito pala ang pinaka-purpose ng lubid. Mas delikado kung walang pagkakapitang lubid dito dahil matarik na bangin ang dadaanan bago makatawid sa Pangasaan Waterfalls. Yan, naglagay tayo ng roof dito sa gilid dahil medyo matarik yung side dito bago marating natin yung waterfalls. After almost 2.5 hours of trekking, mararating ang nakakamanghang Twin Falls ng Pangasaan na may taas na 20 feet. Ang Pangasaan ay salitang abiling na ang ibig sabihin ay panghasaan. Noong mga panahon sa kabundukan pa naninirahan ng mga tribong abiling, ito ang lugar ng madalas nilang puntahan na dala ang kanilang mga patalim gaya ng itak at kutsilyo para ihasa sa lugar na ito, kaya tinawag itong Pangasaan o Panghasaan. Nang marating namin ito, tumahimik kami hindi dahil sa pagod, kundi para pagmasdan ang malalagong punong kahoy sa paligid, makinig sa agos at lagaslas ng tubig ilog at damhin ang malamig na hangin ng kagubatan. Malayo at pisikal man na nakakapagod bago marating ang ganitong anyo na kalikasan, ngunit sa aming isipan, nagbibigay ito ng kapahingahan at panibagong lakas para muling humarap sa kanya-kanyang laban ng buhay.